bago natin to pruningan, pruning is getting the necessary sprouts, branches, or chupon tawag nila. It goes life kasi dapat sa buhay natin mayroon tayong ipapong pruning. Tanggalin natin, sobrang budgets natin, sobrang mga taong walang kwenta, yung mga busy life natin, kahit wala naman tayong nakuha or napala, i-pro natin yon. Pero before ito muna sa taas. Tingnan nyo. Sabihin naman ng mga nakakita nito, or mga bashers ko, sabi nila, mali yung ginawa mo, tinamnan mo sa ilalim ng lilim ng buungon. Para-paraan lang yon. Kasi mayroon akong ibang plano dito. Pag hindi ito namunga, decoration. Problemahin mo mga bagay. Kasi ang limonsito talaga, hindi po ito namumunga pag under the shades. It should be direct to sunlight. Atin to ang kunin muna yung nasa taas. Tulad nito. Bakit? In order to let the light hits this limonsito. Now, what happens kung ang isang prutas ay sobra ang lilim? Hindi bubunga kasi yung sunlight, it helps the photosynthesis. Photosynthesis, sa study natin sa siyensya, ito'y kailangan upang mag-produce ng bunga. Food processing ng isang tanim. Yun ang photosynthesis. It needs carbon dioxide or sunlight. Kaya pag nasa lilim talaga, hindi namumunga yun. Totoo yun. Pero yung kakao, ibang nature yun. Kasi pag maigo yun or masikatan ng araw, kahit hindi full blast, ito po'y namumunga. Yan ang kagandahan ng kakao. Pero yung limonsito, ibang-iba. Kasi kailangan niya ng full sunlight. Pag makapasok sunlight ito po, one day ito'y bubunga. So, sinubukan natin itong kunan. Okay. Ganyan. Ano mang mga obstacles dyan, bakit hindi po ikaw namunga sa buhay mo personal, kukunin mo yon. Tulad nito, mayroong mga sanga dito na dahilan kung bakit hindi po ito ay natamaan ng araw directly. Pero tingnan nyo dito, sunrise goes here. Diyan sa harapan ko yung Jesus Face Mountain. At ang kanyang tira ng sunlight dito, ng buong aga, dito, igo ito ng araw. So looking forward that one day, itong ating limonsito ay bubunga talaga. Base sa aking speculation. Kasi, pag farmer ka, marunong ka talagang mag-speculate ba? Parang isa kang billiard player. Tulad ni Bata Reyes. Billiard ba yun? Si Efren Reyes? O, billiard. Marunong ka magtsansa. Anong purpose ko nanto? Para hindi tataas. Simple. Ganun lang. Yung perapang sarili nyo. So, anong gagawin mo sa mga maliit na sanga? Kunin mo to kasi itong nagpapayat sa iyong tanim. Ganito lang. Kunin mo yung mga chupon. Ito, chupon to. Yung bata. Linisan natin to para makapasok yung araw. Ito, grafted to. Pero lahat ng mga tanim ko dito, almost, lalo na sa mga limonsito, hindi po grafted, liso. So, liso ang gamit natin. Kuha natin ng sanga. Anong purpose? Tinatawag itong opening ba sa gitna. In order the light can penetrate. Kasi pag walang araw na makapasok, dalawang mangyari sa tanim mo. Hindi makabunga. Pangalawa, magka-aphids to kasi malamig. Kasi yung aphids or anumang mga fungus doon sa tanim mo, namamatay sila sa init o sikat ng araw. Totoo yun, scientifically. Kaya, dapat linisan mo yung tanim mo. Tulad ito ginawa ko.
kinukuha ko yung mga sanga sa gitna. Reason in order yung araw makapasok na. At saka ito'y tataba at tataba. Kasi maraming unnecessary branches dito na hindi naman talaga kailangan. So putulan natin dito sa ibabaw para hindi ito tataas lalo. Ganun lang. Kasimple. It's up to you. So ganito. Ano nangyari dito? Kinuha na natin yung ibang mga sanga. Yung mga sprout. Ang matira, ito na lang mga original. Itong mga ito ba? So dapat, pag ganito nga sitwasyon, kunan mo sa gitna. Bakit dito lagi kong kinukuhanan? Kasi dito yung araw talaga. Kasi if I will let the sun lights this during noon, sa ngayon impossible kasi mayroon itong maraming buongon ba sa taas. Para sa akin, this is called love sacrifice. Bakit? Hindi naman pwedeng putulin ko tong buongon kasi ito'y nagpalamig sa aking hideout dito. Kasi dito pa ako tumatambay pag dito ako. Dito pa ako nag-entertain ng mga bisita ko. Tingnan nyo, itong mahiwaga kong lamisa. Dito ang aking nursery. Dito ako nagsisize pag dito ako. Dito ako nagmuni-muni pag dito kami magbakasyon. Meron tayong lungga dito sa likuran. Kaya, kung ito hindi talaga bubunga, decoration na lang. Pero sabi ko nga, farmer ka para kang billiard player, marunong kang magdiskarte, mag-speculate, gawa kang paraan kasi dito yung araw lalabas, ito'y mainitan talaga. Yun ang dapat mong agawin mo rin sa buhay kasi yung farming talaga pautukan, in other word, pautakay ba? So pag wala kang utak, mag-farming ka, hindi ka lalago, hindi ka asinso. Ganyan talaga. Yung iba nagbaba sa akin kasi sabi nila isa lang tanim ko ng limonsito, hindi po ito to. I have a lot of limonsito here. Planting is continuous. Bakit? Hindi naman ako nagmadali. Hindi naman talaga madali mag-farming sa lawak ng ating lupain. At minsan hindi tayo nag-operate sa lupa kasi may project tayo dito. Nagsiminto, nag-flooring, nagpailalublak. So mabawasan yung trabaho ng ating mga workers. So ito na. Ang dami ko nang nakuha ng mga sanga. Itong sangang ito, hindi po ito literal na basura. Ito po ilagay natin sa puno ng ibang mga prutas dito. Lalo na yung avocado ko na fruit-bearing fruits. Ganon kasimple. So tingnan nyo, kalbo na tulad ng mga buzzers ko, kapasok na itong araw, ito na'y lalaki kasi kinuha natin yung mga sprout or yung mga unnecessary branches. Sana maging limonsito ka rin sa buhay mo. Kunin mong lahat na dahilan kung bakit hindi ka nagtagumpay, umangat, or masinso, nagkapira, or bakit unproductive araw mo. Kunin mo yon. That's the law of pruning. I pray for that. It happens to you. In Jesus' name, Amen.